Blessed Friday evening to all our members, friends, fellowship, brothers and sisters in the Lord, missionaries around the country. We welcome you to our another episode of our KGV Sword Bible broadcast. I do hope that God will bless us together as we study His Word. Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." The reason why we are trying to bring to the preaching of the Word of God through this Facebook Live. This is an opportunity for all of us to learn God's Word while we are in this process of ECQ or GCQ. Hopefully, if the Lord permit, we will have our ECQ ended this coming July 15. That's what the news said. So you pray for us. Can go back at least to maybe 70-75% normal on our ministry here. And those of you who are now in a GCQ, take the opportunity. We do not know what will happen next. As far as I have mentioned already, and I will keep mentioning this, we are in the last hour of the last days. We are not just in the last days, we are in the last hour of the last days. Therefore, if we follow the teaching of the Bible, then many hardships come before the rapture. Prior to the snatching away of all believers, we will pass through different troubles and problems and hardship because the world is being prepared by the Antichrist for him to rule for 7 years. And we all know that the devil know it, but he had a short time, and therefore he is working all the time. He is working not just double time, but all the time. So we welcome you tonight. Let me acknowledge the presence of those who are watching. Ma'am Angeli Simbahon, we welcome you. My wife, Sister Rebecca Tenesio, Sister Jane Tan, Loni, Sister Nora, and then we have Brother Victor, and then Jacob. Okay. Princess Faith, Gladys Maureen, my nephew, by the way, happy birthday, Neng Marilyn. This is my niece in Ponte Vedra, Capiz. So it's her 63rd birthday. I just confirmed my age because I'm only 1 year ahead sa kay Nining Marilyn. So if she is 63, I'm only 64. Okay? Marami sa inyo ang pinapataas ang aking edad, ha? I'm only 64. Okay? So welcome sa tanan. Sister Penny Cahigas. We have Joby Bilizar, Sister Mimi Santi, Sister Joby Timkang, Roslyn Bernales. Okay? So we are glad that you're here with us tonight. Tune in until the end of the message. Sister Charito Asagra. This is, of course, member in Capiz under Pastor Maprangala. And then Sister Marian Bartolata. Okay. So, thus far, Sister Sheil, the wife of Brother John. We want to hear what happened to Brother John now. Is there any progress? As we pray continually for his recovery. And of course, to all the missionaries of our church around the country, we encourage you to stand for the Lord. This is the last hour of the last days. We have to give the best, our best for the Lord. Panghuling bagay na ito, panghuling pagkakataon na ito, kung sa boxing pa ay likened our period of time as the last round. So kailangan ibigay na natin ang dapat ibigay.
Walang dapat i-reserve, walang dapat itago, walang dapat pa na i-waste ng panahon, kundi ang lahat ay dapat maibigay sa ating Panginoon. Okay? I have sent a video, acknowledge lang, no? Kamong mga wala pa naka-acknowledge, if you have a video. So far, that's the best video that I have researched concerning COVID-19. And it vindicated my position that this COVID-19 is not the most dangerous, virus that has been promoted by the WHO. And ang ginamit nila po ay scare tactics to control the populace. Para makontrola ang lahat, ang takot ang ginamit. Na samantala, mas may mahigit pa na delikado na mga viruses na dumaan sa atin. Yung mga flu influenza, the Ebola, the SARS, no? H1N1, daghanang nagdaan, yung mga black plague sa noon na nagkitil ng 50, 60 million people. Ito, 1 or 2 million pa lang ito. Pero ito ang pinaniwala tayo na ito ang delikado na virus na samantala nadaanan na natin yung mga viruses na yun. Ginamit lang ito ng kaaway ng New World Order plus ang Illuminati and of course the World Health Organization, number 1 para kontrolin ang buong sanglibutan sa takot. Kaya nga nag-apply ng social distancing, lockdown, mask, na samantala, according to the video, ganyan din ang aking pakiwari. Though I'm not a doctor by medicine, no? I'm not a doctor. But, sa aking pagbulo-balanse, marami akong naobserbahan na inconsistent sa kanilang sinasabi. Na kailangan mag-mask ka. Ngayon, kung kailangan mag-mask, okay naman kaya. Bakit kailangan pa ang 6 feet distancing? At kung okay naman kaya ang 6 feet distancing, bakit kailangan mag-mask pa? At kung itong dalawang ito, sabi ko nga, ay okay na ito, the mask and social distancing, bakit mag-lockdown pa? So there's something, there's an agenda behind. Kaya atin itong sinilip, tinignan natin ang lahat, ay na-vindicate lahat ang aking mga sinasabi noon. Hindi contagious. Hindi pwedeng makuha ito na pasalin-salin. And then ang virus na ito ay hindi actually pinangalanan lang na COVID, but actually maraming virus daw ang pumapasok sa ating katawan. Ang napakaganda, mayroong antibodies tayo, may immune system tayo, na pag na-detect na papasok na ang mga virus na ito, ang antibodies na ito, itong mga sundalo natin to viruses, God made it plain. Nung nilalang tayo ng Panginoon, may built-in na tayo na healing immune system na yun ang lalaban sa mga sakit. Ang nangyayari, nag-mask tayo, social distancing, pinatulog natin ang ating mga antibodies, ang ating immune system. So hindi sila gumagana. That's why pagpasok ng tinatawag na mga viruses, dahil pinatulog natin, yun, naapektuhan tayo. Isa pa, ang sabi sa video, na ito hindi delikado sa mga bata. Ang medyo may rest lang dito, ang mataas na rest ay yung mga 80 years old above. Dahil mahina na ang kanilang mga immune system. Yun lang ang napakataas ang rest ng mga viruses. I'm not talking about just the COVID. Pinangalanan lang ito, pero ito yung mga viruses na nadaanan natin noon, na immune na tayo noon. Kaya ang ating immune system, nagpanik tayo, humina ang ating immune system, nag-apply tayo ng mask na kung saan hindi tayo maka-breath ng oxygen ang ating binabalik sa ating sariling breathing ay carbon dioxide. Dahil hindi natin napapalabas, hinihila natin pabalik, tayo ang pumapatay sa ating sarili. So, review the video dahil napakahalaga.
And I'm glad, sana ito'y magiging viral at makaabot ito sa mga government officials natin. Ang sabi pa nga niya, mas lalong hirap ang bansa kung nagla-lockdown tayo, nag-i-execute tayo. Ang kailangan dapat lumabas na. Kailangan open ang mga churches para mag-pray, para ma-boost ang ating energy kaysa nakatago tayo at natatakot tayo. Alam nyo ang style sa Diablo? Ang leon po ay para matakot niya ang kanyang prey. 2 kilometers away pag nagmurog ang leon, no? Roar. When the lion roar, ang vibration nito ay maabot ng 2 kilometers. At pag narinig ito ng mga kaaway, nanginginig ang mga kaaway. Remember, the Bible says the devil is like a roaring lion. Anong ginawa niya sa COVID? Tinakot niya tayo. Nagmurog lang ang leon. Natakot na tayong lahat. Na-paralyze na tayo. Wala na, hindi na tayo nakagalaw. Puro na lang takot. Lockdown dito, lockdown doon. Wear the mask. Gigamit lang tayo. At our expense, naging milyonaryo ang mga negosyante ng mask, ng mga ventilator, at iba pang mga kits na yan. Nagiging mayaman sila, pero hindi naman pala natin kailangan. Tignan mo, dahil sa takot, nagkarakara din tayong pamili ng mga bagay na ito. So I do hope na review the video, pakinggan ninyo ang danger dito sa dami na ng mga balita. Sometimes hindi na tayo naniniwala sa anumang mga lumalabas. Ang malungkot dito, ang danger dito, dahil napaniwalaan na natin yung mga unang protocols nila, na mga fake news pala, na mga false na mga news pala, yung totoo na ngayon, hindi na natin paniwalaan. Remember, ang sabi ni Hitler, the moment you repeat lies 2, 3, 4 times, nagiging totoo ito sa pakinig ng tao. Kaya ginagamit niya ang lies to indoctrinate. At later on, yung kasinungalingan na yan ay paniwalaan na ng tao at ang katotohanan na ang hindi. Baka naman sa video na ito hindi na tayo maniwala dahil marami nang lumabas. I do hope na balansihin natin mga pangyayari dito. So, nagpatuloy po tayo ngayong gabi. Again, patuloy kong i-welcome ang iba pang hindi natin na welcome before I preach. Si James Bornales. We have Charmin, and then Lorena. We welcome Sister Caroline Harvey Kimball. Appreciate you watching tonight, my dear sister. This is our friend from America. And then we have Gideon, Kai Costanilla. We have Sister Joby Timkang, and then Nonoy Galiano. So thus far, this is what I have in my record. I welcome you for our broadcast tonight, Friday night here in the Philippines, 7 o'clock. And this is July 10, no? July 10, Philippine time, 7 o'clock in the evening of Friday, July 10. Now, let's go to our text tonight. Okay? Titignan po natin ang ating pinakateksto sa James chapter number 4. James chapter number 4. Babasahin ko po muna at bago po tayo magpapatuloy, I would like you to listen to a video to strengthen you. I like, the music to inspire us. In James chapter number 4, verses 13 down to verse 17. The Bible says, "Good to know, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live, and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil.
Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. So that will be our text, and I would like to bring a message tonight entitled, Avoiding Future Mistakes. Avoiding future mistakes. Marami po ang mga decision natin. We have so many decisions that are just all wrong. Lahat po ay mga mali na mga desisyon natin. Nadadala tayo. We are influenced by the fake news and the false news and other opinions of men. Instead of going to the Word of God, we are influenced by these, opinions of men. Therefore, we must avoid future mistakes. Just for the past 3 months, many people, majority of the people, made future mistakes. Marami ang mga mali na mga desisyon. And that's why mag-ingat po tayo. Ito ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Now, before the message, I would like you to listen to the video tonight. Okay? Makinig tayo ng mensahe sa video. Worry. Okay? Worry ends where faith begins. You're worried about tomorrow and what the future holds. Your mind is filled with questions as you face the unknown. You've spent so many sleepless nights trying to work it out. Your it's fear and doubt. But worry ends where faith begins, when you put it in God's hands and leave it there. Oh, just leave it there. He's still in control, so trust in Him and take a hold of faith again. For worry ends where faith begins. Why should we ever worry? Why should we fret at all? When worry only hinders the mighty hand of God. He says it is impossible to please Him without faith. So lay aside your worry, walk on in Jesus' name. For worry ends where faith begins, when you put it in God's hands and leave it there. Oh, just leave it there. He's still in control, so trust in Him and take a hold of faith again. For worry ends where faith begins. He's still in control, so trust in Him. Well, end that music there for the sake of time. So that's a message. Worry ends where faith begins. Kailangan natin ang tunay at buong-buo na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kagaya ng mensahe kagabi, hope in times of hardship. I do hope that you had learned some few lessons about it. Malungkot po mga kapatid na marami ang mga mensahe na ating napapakinggan. Sometimes it took 10 to 15 messages bago tayo maniwala. Sabi nga, one word is enough for a wise man. Ang mensahe na bawat mapapakinggan natin, napakahalaga po ito. Malaki sana ang maitutulong nito. Ang nangyayari, kailangan pa natin makinig ng 10, 2 buwan bago tayo maniwala sa sinabi ng pastor. Kaya late na.
And then may mga plano tayo sa bukas na hindi naka-inline sa Word of God. So sana ngayong gabi, pagbigyan mo muli ang Panginoon na mangusap sa iyo. Dahil every word na mapapakinggan mo ngayong gabi ay pawang mensahe at direction sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Huwag mong isipin na ito ay for curiosity's sake, for compliance sake. Dahil nga kailangan tayo mag-support kay Pastor sa live broadcast. But minsan nawawala ang motibo na ang kinin natin ang mensahe na nagmumula sa Panginoon. Make this message a fresh manna from heaven. Na sana ito po ay magbigay ng puwang sa ating mga puso. What was our topic? Our topic was avoiding future plans. Tatlong bagay ang nais kong dalhin base or based on the text that I have read tonight. Avoiding future plans. Number one, we must avoid the mistakes of foolish plans. We must avoid the mistake of foolish plans. Ingatan natin ang pagplano ng walang kabuluhan. Foolish plans means plans that are not really legitimate, plans that are not really in line with God's plan. Foolish plans are plans by just for our own personal interest. Hindi nakabase, hindi po ito nakalinya sa plano sa Panginoon. Kaya ang sabi po ng verse number 13, kababasa po natin, sabi niya, "Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell and get gain." Ito ang plano ng tao. Pupunta ako sa syudad, at ganito ang aking gawin. Sa buong taon, ganito ang aking gawin, buy and sell and get gain. Ang iniisip lang ng tao ay yung pangsarili. They are just thinking of their own selves. Ang pangsarili lang ang iniisip natin. Hindi man lang natin ito sinangguni sa Panginoon. We did not even ask God, "Lord, is this your plan? Lord, guide me, direct me. Ito ba'y dapat?" But karaka po mga kapatid, ay gumagawa tayo ng mga plano na ito na mga foolish according to what the Bible says. Ano-ano ang mga plano na ito? Number one, kailangan natin malaman. Yes, totoo, we must plan ahead, but not ahead of God's plan. Magplano tayo. Walang masama. There's nothing wrong to plan ahead. Kailangan natin. God is not teaching us just to sleep and just to, totoo na kailangan hindi tayo mag-worry. But kailangan din natin magplano ahead. Ano ba ang ating gagawin sa sunod? But we must not be ahead of God's plan. Ano po ang ibig sabihin nito? Kailangan isang guni natin sa Diyos. Kailangan i-pray natin sa Panginoon, "Lord, ito ba'y plano nimo? Ito ba'y kasama, Panginoon, sa will nimo sa aking buhay?" Kaysa sige na lang tayo ng plano, nauuna na tayo sa Panginoon. Nauuna na tayo sa kalendaryo ng Panginoon. We are ahead of God's calendar. God is working according to His own calendar. He has a calendar of time to work in the lives of God's people. Ayaw, huwag kang magtrabaho, ahead. Advance ka pa sa Diyos. May mga plano ka na ang Panginoon nahuhuli na sa iyo. Remember, ang lahat po ay organized. God is an organized God. He is not, He can never be interrupted by our own panic and our worries and all of that. Ang Panginoon ay naka-organize po ang lahat according to His own perfect will and plan for our lives. Kaya nga ano ang sabi po ng banal na kasulatan sa Book of Proverbs
5 and 6. Ito po ang sinasabi ng Bible. Let me quote it by memory. Ang sabi po, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy. In all thy ways, meaning yung lahat mong ways, lahat mong plano sa buhay mo, in all your ways acknowledge God. What is to acknowledge God? You have to report to God. You have to ask God, Lord, is this your will? Lord, I acknowledge you. Kung ito ba ay sa'yo, ito ba hindi? Not all opportunities are from God. Sometimes opportunities comes from the devil. Binibigyan ka ng opportunity ng diablo. Ang layunin nito, the very aim of the devil is to divert you. To turn your back from God, you turn your faith in God, you turn your love for God, and i-divert niya. Kailangan mo planuhin ang kaugmaon mo, ang bukas mo, but do not be ahead of God's plan. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Siya po ang magdidirekta sa iyong path. May mga plano tayo minsan na hindi ka nais-nais sa Panginoon, so ang Panginoon ang mag-divert niyan at sasabihin niya, oy, hindi yan, dito ka. O hindi ganyan, dito ka. Pero minsan, sometimes we have an attitude, Lord, nag-pray na ba ako? Lord, I have prayed for this must be your will. Huwag mong hatakin ang Panginoon sa kagustuhan mo. You have to adjust to the will of God, not your will be adjusted by God. Not only plan ahead, but not ahead of God's plan. In all your plans, acknowledge God first. I-acknowledge mo ang Panginoon. Kailangan mo siya. Susihin mo, Panginoon, sana ang mga plano ko na ito ay para sa iyo. And of course, ang pinakasusi po para lahat ma-acknowledge mo ang una ang Panginoon. Ano ang sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang Panginoon, you acknowledge God's first, walang rason, there's no reason that God cannot bless your life, that God will not supply your needs, that God will not prosper your business, that God will not give you the right direction. You just put God first. Acknowledge God first. All these things shall be added unto you. What are those all things? Spiritual, material, physical, mental, emotional, all things will be added unto you. So God is more concerned of our plight. Minsan nakala natin, ang Panginoon natutulog lang, wala na. Lord, saan ka na? Bakit ganito? Ang nangyayari, natalikdan natin siya. That's the reason why He is not working effectively in our lives. So avoid the mistake of foolish plans. Huwag lang para pataka-taka ng mga plano. Huwag lang na mga walang kabuluhan na mga plano. Isipin mo muna, be wise. Kailangan mo pag-aralan kung ano ang dapat sa buhay mo. But ang pinakasusi sa lahat, acknowledge God first. Kaya hindi ka magkakamali. When you put God first, seek ye first the kingdom of God. Saan na kayo? Nung nagkaroon lang ng COVID, inuna pa ninyo ang takot doon sa mga virus na ito. Pagdating ng linggo, hindi na kayo makita. Marami sa inyo ang wala na. Paano kayo pagpapalain ng Panginoon? Yun ang prinsipyo sa banal na kasulatan, that you have to seek God first, and all these things shall be added unto you. Okay? So number 2, avoiding future plans that only includes avoid the mistake of foolish plans. But number 2, ang pangalawa na dapat ingatan natin, avoid the mistake of foolish presumptions. Ano yung salitang presumption?
yung akala sa Cebuano papamasin, baka, presumption, parang nagpipresump ka lang na baka ganitong mangyari, sana ganito. Hindi mo tiyak, walang katiyakan pag presumption lang. Okay? Sa verse 14 and 16, anong sinabi? Whereas you know not what shall be on the morrow. Alalahanin natin, sabi niya, na hindi natin alam ang bukas. For what is your life? Ano ba ang iyong buhay? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Pero mo ang buhay. And yet tayo, ay na mayroon na tayong mga presumption. Sa ganitong buwan, ganito ang gagawin ko. Sa August, ganito ang gagawin ko. Ganito ang mangyari sa akin. Maging milyonaryo na ako sa ganito. Magiging ganito na ako, etc., etc. That is foolish presumptions. Alalahanin natin, mga kapatid, na hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin hawak ang oras. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya huwag ka munang sabi nga nila, huwag kang magbilang ng sisiw na hindi pa napisa ang itlog. Do not count the chick before, hatching the egg. Nauuna na tayo. Nasa figure na tayo. Hindi pa nga tayo nagsimula ng negosyo, nasa figure na tayo. Kaya nung pinadaan, inalaw ng Panginoon ang virus na ito to test our faith. Ayun na. Instead of believing God and trusting God, doon na tayo nakikinig sa mga balita sa sanglibutan. Doon na napunta ang ating mga pansin sa buong sanglibutan at nag-change na tayo ng ating mga plano. Iba na ang takbo ng ating mga buhay. And we conform to the things of the world. Nag-conform na tayo sa sanglibutan na ito. Instead na we have to defy the devil's hindrances, wala. Ang ginawa natin, nagpailalim tayo, sumuko tayo sa kagustuhan ng sanglibutan na ito. Ang scare tactics na ginamit nila, halos lahat tayo ay tago na ng tago. Hindi man lang tayo nag-apply ng ating pananampalataya sa Diyos. That's the reason why marami tayong mga damages, marami tayong mga wasted na mga time nung nakaraan, 3 buwan lang. I'm thinking, how long would it take for the Antichrist to take over? Based on this pandemic, false pandemic ang tawag ko dito dahil hindi naman talagang pandemic ito. Ito'y ginamit lang ng kaaway para, i-program tayo, mind setting para sa pagdating ng Antichrist. Alam nyo, sa 3 buwan lang, buong galaw ng buong sanglibutan. That means, it would only take maybe a month for the Antichrist to gain the, loyalty of the world. Ang bilis ng pagpasok niya. Ganun kabilis. Ganun kadali ang pag-change niya. Maybe just a week, people will recognize him paglabas niya. Dahil, of course, during the time paglabas niya, I believe with all my heart in the light of the scripture na magkaroon ng digmaan muna. At that digmaan could trigger from the northern powers and then, attack Israel. Sa ating nang nasabi, the Gog and Magog invasion at pag-atake ng Russia, ng Confederated Muslim countries, Islam countries sa Israel. So, kailangan ng isa na tatayo para isitol ang problema. Dahil involved ang maraming mga nasyon na ito. And that's why he will come as a man of peace riding upon white horse. At kung ating lang i-connect ang mga dots of prophecy, hindi na tayo dapat magulat sa mga nangyayari ngayon. Ang mga signs na sinasabi ng banal na kasulatan ay nasa atin ng mga mata. Nakikita na natin ang lahat ng ito. Anuman ang darating ay dapat una, sasabihin natin, Panginoon, ito na bang mga bagay na ito? Hindi na sa sanglibutan na tayo nagtitiwala.
ang ating faith na sa government na, papaano tayo pakainin ng gobyerno, papaano tayo suplayan ng gobyerno, papaano ipaikot ang ating mga buhay. I do not follow the protocols. Kung sinunod ko lang siguro, ilang pamilya kayo hindi ko na natulungan at nahatdan ng mga tulong. So avoid the mistake of foolish presumption. Number one, ang problema ng tao, we fail to grasp the uncertainties of life. Nagkamali tayo to grasp the uncertainties of life. Ano po ang sabi muli ng verse number 13? Ang sabi niya, verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Uncertain ang buhay. So huwag kang mag-presume ng mga bagay sa sunod. Yes, pwede tayong magplano, but not ahead of God's plan. Don't fail to grasp the uncertainties of life. Hindi natin tiyak ang bukas. Walang nakaalam. Habang kayo'y nanonood ngayon, we just do not know kung ano ang mangyari sa inyo. Kaya kailangan sigurado ka sa kaligtasan mo. You must be sure of your salvation. You must be confident of your faith in the Lord Jesus Christ, that no matter will happen, you are safe and secure. You know that you are safe. You know that you're going to heaven, not because of who you are, but because of what God has done for you. Yun po ang katiyakan ng buhay na ito. Not only people fail to grasp the uncertainties of life, but number two, they fail to grasp the brevity of life. Life is uncertain and life is short. The word brevity means the shortness of life. Ang pagkaiksi ng buhay. Mayroon tayong pakiramdam nung ako'y bata pa. Hindi tayo. We are not thinking about death. Dahil ang akala natin 60, 70, 80 pa man ang kamatayan. Mga kapatid, walang pili ang kamatayan. Death is no respecter of person. He can come if you are 12 years old. He can come whether you are 30 years old. He can come whether you are 70 years old. He can come even you are 1 day old. Ganyan kaiksi ang buhay. Now, ano ba ang ginagamitan natin ng ating buhay? Sorry to tell you, many times, dahil ang iksi ng ating buhay, nandoon lang tayo sa ating trabaho, ang ating buhay, ginugugol lang natin sa mga pleasure ng sanglibutan, ginugugol lang natin sa mga friends natin, mga barkada, ginugugol lang natin ito sa business, ginugugol natin sa mga bagay na pangsarili. Pagdating ng linggo, wala na tayong time sa Panginoon. And supposedly, our life must be used to serve God. Dahilan maiksi lang ang buhay na ito. As I talk right now, many has already died. According to the survey, 3 souls died every second. Ilang segundo na ako, ilang minuto na ako na nagsasalita ngayon. Marami na ang iniiyakan ngayon sa oras na ito. Mula ng 7 o'clock nang ako'y nagsalita ngayon, marami na, hundreds na ang mga namatay. Ganyan kaiksi ang buhay. That's why pahalagahan natin ang buhay na ito. Huwag nating sayangin. Huwag nating ibuhos ang lahat ng lakas. Mula ng Lunes hanggang Linggo, wala na tayong panahon sa Panginoon. Ang shortness ng buhay nito, kailangan bigyan natin ang Diyos ng ating buhay sa araw ng Linggo, paglingkuran natin siya. That's the brevity of life, and many doesn't grasp the brevity of life. Tingnan po natin ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Let me go to 1 Chronicles. In 1 Chronicles chapter number 29. Maganda po na may makuha tayong mga verses sa Bible. 29 and verse number 15, the Bible says, 1 Chronicles 29, verse number 14 and 15, but let me go to just verse 15. For we are strangers before thee, and sojourners, as were our fathers. Our days
on the earth are as shadow, and there is none abiding. Ang buhay namin, sabi niya, dito sa pagkasulat na ito, ang writer nagsasabi na, sabi niya, strangers lamang, sojourner lamang, biyahero lang tayo rito. Napapansin nyo ba na ikaw nagbabiyahe? Let's say, pagsakay mo ng barko, darating ka mamaya, ilang oras nandun ka na sa paroroonan mo. Ganun lang ang buhay natin. We are just travelers, we are just sojourners in this earth. And our life is like a shadow, the Bible says. Parang shadow lang. Pag malakas ang ilaw, makakita ka ng shadow mo. Pag nawala ng ilaw, natatakpan na ang sun ng tinatawag na clouds, wala ka nang makita na shadow. Ganon lang po ang buhay ng tao. Sabi po ni Job, Job chapter number 7, look at verse number 6. Ito po ang sabi ni Job sa kanyang sulat. Job chapter number 7 and verse number 6, ito po ang sabi, my days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope. Yan naman ang description ni Job sa buhay. Napakabilis daw ng buhay na ito. Not only Job chapter number 7, but go to chapter number 8. Chapter number 8, mayroon pa siyang dinugtong po rito. Job chapter 8, verse number 9. It says here, for we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow. Verse number 9. For we are but of yesterday, and nabasa ko na po yun. Verse number 8, balikta, for I inquire, I pray thee of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers, for we are but of yesterday. Parang kailan lang, parang kahapon lang. Ganun lang ang buhay, napaka-exit. Kung ang buhay natin parang kahapon lang, how long is yesterday? Isang araw lang, 24 hours. Ganyan kaiksi ang buhay po, mga kapatid. Look at David in Psalms 103. Psalms 103 and verse number 15. Babasahin ko po sa Psalms 103 and verse number 15 and 16. Ito ang pagkasabi ni David, as for man, his days are as grass. Parang damo naman ang buhay ng tao, sabi nga rito. Kanina parang shadow, ang isa parang yesterday lang. Ngayon ang sabi ni David, as for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. Parang damo ka lang. Na mamaya-maya kunti, malaya na, wala na. Ganon po ka-brevity ang buhay natin. Kaya huwag po mag-presumpt. Dapat walang presumption tayo. Walang haka-haka, walang mga pamasin kung sa Cebuano pa. Walang akala ko, maraming namamatay sa akala. Kailangan sure tayo sa bawat galaw ng ating buhay, ang bawat resulta ng buhay natin, mayroon tayong na-accomplish sa Panginoon. I used to say, and you have heard me, saying this oftentimes from the pulpit and even on a personal conviction. Bago ako matulog sa gabi, bago ko ipikit ang aking mga mata, tinatanong ko ang aking sarili at ang Panginoon, Lord, have I done something for you today? Have I accomplished even a little thing for you? Dapat tanungin natin, i-inventory natin ang ating sarili. Mayroon ba akong nagawa sa iyo ngayon, Panginoon? Have I shared your gospel? Have I shared your love? I have done something? Binigyan mo ako ng buhay. Kumplito ang lahat, kamay, nandyan lahat. Nagamit ko ba ito para sa kaluwalhatian mo? Have I done something for you? Or matapos na lang ang buong linggo, nakakalimot na kahit man lang tumawag sa Kanya. Kaya marami tayong iniisip, akala natin ganito ang mangyari. Avoid the mistake of foolish presumptions. Don't fail to grasp the uncertainties of life. Hindi walang katiyakan ang buhay, mga kapatid, at ang buhay ay maiksi lang. Fail to grasp the brevity of life. Yan ang kamalian ng tao.
dahil akala natin may bukas pa, ganito, ganyan. Hindi mo alam, ngayon ka na lang pala. Kung itugot ng Panginoon, i-allow ng Panginoon na bibigyan pa to ng bukas o isang linggo, isang buwan, isang taon, then kailangan huwag sayangin. Do not waste what God has given you. The time, the talents, and the treasures that God has given you. Be sure ibalik sa Kanya ang dapat ibalik sa Kanya. Pinagpapala na tayo minsan, hindi tayo marunong mag-tithes, hindi tayo marunong magbigay man lang ng love gift sa ating mga leaders, sa ating mga pastor, hindi man lang tayo marunong magbigay para sa mission. Kakalimutan na natin, marami tayong binibili sa ating mga bahay. Pagdating sa langit, walang reward yung mga personal mo na mga enjoyment. Ang may reward lang yung binigay mo sa gawain ng Diyos. That's the only grounds that God will reward you, yung mga bagay na naibigay mo sa Panginoon. Are you a good tither? Are you a faithful tither? Are you a good sacrificial giver? Do you give to mission? Do you support your pastor? Marami sa inyong mga membro sa ibang mga missionaries diyan na minsan nagdidepende na lang kayo sa Cebu. Sa ganitong paraan ngayon, ang dami naming mga bills dito. Kailangan suportahan din ninyo. It's time na kayo na rin ang magpakita ng pagmamahal sa inyong mga pastor. Suportahan ninyo. Do not expect ng pastor na lang palagi. Alam nyo, ang pastor, full-time kami, wala kaming ibang income. So, kailangan ninyo suportahan. Well, minsan mayroon tayong notion na, well, si pastor, may kwarta naman yan. Dato naman yan si pastor. So, hindi na kailangan. Kahit na maliit na bagay ang ibibigay mo sa pastor, iba ang feeling na makatanggap. Well, si pastor, may ganyan naman yan. Hindi na natin kailangan bigyan ng ganyan. Napaka-iba po ang feeling na kahit maliit lang na bagay na nagmumula sa puso ninyo, iba ang pakiramdam namin pag nabigyan kami. At ganun din kayo, pag nabigyan kayo, parang naisip ninyo, special ako, binigyan ako ni pastor. I hope that's your feeling. So yan po. Number 3, as ang pangatlo po, na dapat natin i-avoid. Remember, our topic is avoid future mistakes. Hindi lamang number 1, to avoid the mistake of number 2, avoid the mistake of foolish presumption. But number 3, avoid the mistake of foolish postponements. Iwasan natin ang kamalian ng paggawa ng walang kabuluhan na pag-postpone ng mga bagay. Time is gold. Every time that God is given to us are very, very vital. Importante po ang bawat panahon na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya pag may mga mensahe, pag may mga opportunity na ibinibigay ng Panginoon, ino-open ng Panginoon, huwag mong i-postpone, huwag kang magsabi, bukas na lang ito, sa sunod na linggo na lang ito. Delikado po, because not all opportunities comes to you every day. May mga opportunity that will only come once a month, once a year. That's why you don't need to postpone what God has given you. Pag may mga open doors to help, to share, to give, kailangan do not postpone. Huwag mong i-postpone dahil hindi na darating sa'yo. Baka mamaya ikaw ang mauna. Iniisip ka na ganito, ikaw pa pala ang nauna. At maraming mga tao na maraming mga opportunities sa kanila, pinospone nila. Unya na lang to. Total bata pa man ako. Unya na lang ito. Sa sunod na lang na taon, pag ako'y magkaasawa, doon pa lang ako maglingkod. Hey, listen to me, young people. Ang plano natin, magtrabaho sa muna ako, mag-ipon muna ako ng maraming salapi. Maglilingkod sa Panginoon. Mag-ingat ka sa kakapospon mo. Baka hindi darating po ang mga bagay na ito. We have example in the Bible. Si Pharaoh, if you remember, ilang grace ang binigay ng Panginoon sa kanya. Maraming chances ang binigay sa kanya. 10 na mga plagues ang pida. Alaw na change ang puso ni Pharaoh. Biro mo ang
Panginoon, ang patience and long suffering ng Diyos sa Kanya. Balik-balik si Moses, intervene para lang pagbigyan niya, pero tumigas ang kanyang puso. At nung tumigas ang kanyang puso, ano ang nangyari? Pinatigas na rin ng Diyos ang kanyang puso. Marami sa inyo nagsasabi, well, bata pa man ako ngayon, bukas na lang ito, mamaya ka na lang Diyos, kailangan ko pa ito, kailangan ko pa, unahin ko muna ang aking pamilya. Walang masama na mahalin natin ang pamilya natin, walang masama na suportahin natin ang ating pamilya. But what about bring your family to church? Serve the Lord. Hindi na uunahin mong pamilya, uli-uli ang Diyos. Darating ang time na Panginoon kukunin niya ang buhay mo, wala ka nang magawa sa pamilya mo. Procrastinations po sa English ang tawag po na ito. Putting those opportunity off. Bukas na lang, huwag na lang ngayon, bata pa man ako. Yan po ay makita sa buhay ng isang rich fool. Hindi ko na pupuntahan. Marami sa inyo ang well-versed at familiar sa story na yan. Yung isang rich fool na maraming harvest siya. At sabi niya, saan ko ilalagay ang mga goods ko na ito? Sabi niya, maggawa ako ng malaking barns and then i-destroy ko ang goods na ito so that may paglalagyan ako ng marami. And then sasabihin ko sa aking kaluluwa, I will say unto my soul, soul, eat, drink, and be merry. Marami kang natigong, marami kang natipon na mga kayamanan. Kahit na anong pang dami, kahit bilyon pa yan, marami tayong alam na mga bilyonaryo na after 10 years bankrupt, after 20 years bankrupt. Hindi mo tiyak, hindi mo hawak ang lahat. Walang nakakahawak ng kanyang kapalaran, ang Diyos lang ang nakaalam sa buhay mo. Si Belshazzar, nung nag-write ng hand ng Diyos sa wall, kay binalasubas niya ang temple, ginamit niya yung mga vessels of God, inimnan nila ito, at matigas ang puso niya, alam niya na sana ang lesson sa kanyang forefathers, si King Nebuchadnezzar, at kumain ng grass dahil sa pride, hindi siya natuto ng lesson na yon. Anong ginawa niya? Binalasubas niya ang temple sa Panginoon. Na habang umiinom sila, may kamay na nagsulat sa wall. You remember the story. And then judgment pala ang proclamation. May pagkakataon pa sana siya magsisi. Magsisi na sana siya para hindi ako naniniwala. Anong nangyari? Pagkabukas lang, the kingdom was taken sa kanya mismo at pinatay siya ng kaaway. Kung nakinig lang siya sa interpretasyon ng writing of the wall through Daniel, Prophet Daniel, hindi sana mangyari po. Why? Ang nangyari po ay nagkaroon siya ng foolish postponement. Bukas na lang yan, Daniel. Yan naniniwala ako, alagad ka ng Diyos, pero bukas na lang yan. And many times may ganun tayo na attitude. Si Pastor Bordales lang yan, mo-amen tayo sa kanyang mensahe, at makinig tayo, musigaw tayo ng amen, yes, I agree. Pero pagkatapos, pag-uwi natin, hindi natin sinusunod ang mga mensahe na pakinggan natin. Ano ang nangyayari? We waste and we miss those opportunities na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. And then back to zero na naman tayo. We have to start all over again. Avoid the mistake of foolish postponements. Dalawang bagay po ang aking ibibigay as those. Number one, huwag mo tungkol sa kaligtasan mo. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians 6 verse number 2, today is the accepted time. Today is the day of salvation. Let me talk to you, loved ones of our members. Kung kayo po ay nakikinig ngayon at hindi nyo patiyak ang kaligtasan, huwag po ninyo sanang i-postpone ang pagkakataon na ito. Kung magawa nyo ngayon, bakit ipabukas nyo pa? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi lahat
ay makarinig kayo ng mensahe na kagaya nito. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang Panginoon ay magkonbikta sa inyo. Hindi sa lahat ng panahon na mayroon kayong pagkakataon to make a decision. Today is the day of salvation. In matters of accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, do not postpone it because tomorrow might not come. Kailangan po desisyonan natin ngayon ang ating kaligtasan. Ang pangalawa po, para ito sa mga ligtas, in matters of service. Huwag mong i-postpone ang paglilingkod sa Panginoon. Saka na lang pag natapos na ang GCQ, saka na lang pag wala na ang virus, saka na lang ako lalabas. O kaya saka na lang pag hindi na ako busy, saka na lang ako lalabas kung ako ay ready na sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag mong i-postpone ang paglilingkod sa Kanya. Sa nasabi ko na, lalo pang lalala ang problema ng sanglibutan na ito. We are in the beginning of sorrows and prior of the rapture. Worse pa ang mangyayari. Deceivers will multiply. Calamities will multiply. Many other things will get worse and worse. Ano ang gagawin natin? Maghina ba tayo? Mag-atras ba tayo sa ating paglilingkod sa Diyos? No. It matters of service regardless of what will happen, regardless of what will be allowed by God. Let's continue to serve God. Let's find a way that we can still go to church, serve God, and exalt Him in our lives because hindi natin alam kailan mangyari ang Kanyang pagbalik at kukunin tayo. Do not postpone the opportunity na binibigay ng Diyos sa iyo. Sana bigyan mo ng halaga. Avoid foolish mistakes or future mistakes. Handaan mo ang buhay mo ngayon. Hindi mo tiyak ang bukas. Maiksi lang ang buhay. And by the grace of God, baka pag mata natin bukas, nandun na tayo sa langit. Pagdilat ng ating mga mata, na rapture na pala tayo. We do not know. That's why habang may pagkakataon, ibigay ang dapat ibigay sa Diyos. Tumulong ka sa misyon. Tumulong ka sa church para ma-maintain natin ang ating gawain. Be honest with your tithes. Magsisisi ka pagdating doon sa langit once na ikaw ay hindi faithful sa iyong pagbibigay. Marami kang accountability pagdating doon sa langit. Maging honest ka, ibigay mo ang karapat-dapat sa Panginoon. After all, para naman sa iyo yun. Pagpapalain ka ng Panginoon and then may reward ka pa pagdating doon. Kaysa pagharap mo, mapapahiya ka sa harap ng marami mong mga brothers and sisters in the Lord, and then pagbalik mo sa millennium, wala man lang kang titulo na mag-rule ng. Why? Dahilan sa hindi katapat sa iyong pagbibigay. Yan ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang iyong honesty in giving. Ang honesty mo sa service. Kailangan mo paglingkuran ang Panginoon. Ang imong honesty and faithfulness sa Bible. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Mag-witness ka ng maraming kaluluwa. Share the Word of God. Post the verses in your Facebook. And do what you can. Lahat ng bagay. This is the last hour of the last days. Avoid a future mistake. Kailangan natin ngayon na magbunga habang may pagkakataon pa. Kaysa magsisi ka pagdating doon. Gipospon mo ang lahat na may opportunity ka. Minsan ang opportunity, listen to me, minsan ang opportunity only comes once. And after that, wala na. Maghihintay ka pa, wala na. Grab that opportunity today. Be faithful to God. Give what you need to give. Do what you need to do. Share the gospel. Witness to others. Para anuman ang mangyari, matulog ka man, mahimbing, may peace of mind ka, magising ka sa umaga, happy ka, dahil ginawa mo something for the Lord. And then darating man siya, hindi ka natatakot na haharap sa Kanya dahil ginawa mo ang karapat-dapat sa Kanya. Avoid future mistakes. I love you in the Lord.
I do hope you grow in the faith. Apply what you have learned. And you will never be sorry. God will prosper you. Your life will be filled with fruits and blessing once you obey the Word of God. Magpapaalam ako. See you the next broadcast. And God bless each one. Good night and stay safe.